Okay, welcome back sa Coach Haji Vlogs. Thank you nga pala sa mga nag-subscribe po. Na-appreciate ko po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po ang subscription, kahit na like na lang or share na lang o doon sa mag-comment na lang sa baba. Maraming thank you po at God bless sa lahat. Ang bibigyan natin ng reaction regarding sa kwan, sa Isiminay, tinuluyan ng niligwak talaga. Tapos yung pangalawa, yung tungkol sa People Initiative na idinideny ni Tamba na siya yung pasimuno. Okay? Salamat at God bless sa lahat. Sana maging maayos po ang ating araw sa ngayon at sana sa mga naaabot ng programang ito ay thank you sa lahat. Okay? Unahin natin yung sa Isiminay. Alam mo mga kapatid, yan na patutunayan talaga na kwan eh. At talagang kwan na yun eh. Talagang tutuluyan na naman talaga nila yan. Eh siyempre, bahagi yan ng tinatawag na kwan eh. Para hindi makapag-eri ang ating Tatay Digong dyan. Diba? Ganun lang yan. Pero alam mo, ang totoo dyan, di ba? Kung si Migs Nograles, hindi naman talaga niya kakayanin yan eh. Yung mga ganyang kwan. Bilang congressman, yung kahit ilang resolusyon pa ang gawin niya ni Migs Nograles, hindi naman niya kakayanin yan talaga totally. Pero bakit nangyari yan? Siyempre unang-una, may na yan eh. May basbas yan eh. Kumbaga, tatanong lang po tayo may basbas sa taas yan. O may napersa yan eh. Kumbaga, na-pressure yan eh. Na talagang na-pressure ang NTC na para magkaroon ng tinatawag na, di ba? This is in order na talaga na ligwakin na talaga yung Isiminay. Ito lang napapatunayan natin, di ba? Ang alam naman ng ating BBM na kanya, bakit hindi niya masaway yan, di ba? Kasi lumalabas diyan, di ba? Parang kapag nangyari yan, talagang tinuluyan nila yung Isiminay. Lumalabas diyan parang, di ba? Maladiktador ang dating, di ba? Di ba? Napapatunayan lang natin na talagang yung kanyang ama, di ba? O diktador. Pero siyempre, dahil nga sa ewan ko dito sa napakalakas ng loob talaga nito si Tambay, di ba? Hindi niya makuha. Pero hindi lang naman si Tamba yan eh. Tatanong lang po kami ha. Hindi lang si Tamba yan. May basbas ng kuha yan. Unang-una, siyempre, bahagi sila dyan eh. Para mawala na talaga Isiminay. Ganun lang talaga yan. Dito lang natin napatunayan na talaga ng, di ba? Nananalaytay sa dugo ni BBM, yung pagiging, di ba? Kasi yung tatay niya, dito natin napatunayan na talagang diktador, di ba? O di bang bilang anak nananalig sa kanyang dugo, di ba? Kaya nakakalungkot, di ba? Bilang lehitimong nagbabalita na wala namang, kumbaga sa tingin naman natin talagang okay naman yung mga programa nila bilang komentary, nagtatanong dun eh, komentary sila eh, di ba? Komentary yung program nila, pero bakit kailangan, di ba? Bigyan mo ng order yung mga ganyang bagay, di ba? Kumbaga dapat malaya, di ba? Nagtatanong, malayang nakakapag-program sa mga ganyang situation, di ba? Maliba lang, hindi naman sila news eh, di ba? Nagko-commentary sila. Kaya bilang tugon doon sa resolution ni Migs Nograles, di ba? Nakuha niyan eh, na-pressure na talaga yung NTC para bigyan ng pataw na ganun, di ba? Orderan yung Isiminay na talaga. Pero ito, magiging kwan yan eh. Yung parang, sana wag mangyari yung kwan. Yung sana, yung magiging domino effect niyan. Yung magiging epekto niyan sa mga taong bayan. Diba? Ang hirap niyan eh. Pag dumating yung punto na, dumating yung dating na, yung simpatiya ng mga taong bayan sa Isiminay. At nakita nila. Sana naman, diba? Sana, yung bagay na yun eh, wag tayo humantong doon sa isang parte na mauulit yung kasaysayan, di ba? Nung kanyang ama. Ayaw natin mangyari yun eh. Pero sa mga galaw at nangyayari sa ating bayan, nangyayari sa mga ganyang sitwasyon na sinusupil, di ba? Yung karapatan na pag magsasalita, sinusupil o mapanupil na pamamahala sa mga ganyang sitwasyon. Alam naman natin na sasabihin, di ba? Isiminay pa lang naman yan eh. Pero pag ganyan mga sitwasyon, siyempre yung ibang mga network, magkakaroon na sila ng ginagawang parang, siyempre, hindi lang mangangamba, parang sobrang na sila. Parang, gusto mo matulad sa, parang gano'n ang mangyari yan. Gusto mo matulad sa Isiminay. O di ba? Meron ng kwan yan, yung tawag doon, yung panuntunan na pwede mangyari sa ibang network. Kaya mahirap yan eh. Kaya doon natin nakita na talagang, di ba? Yung pagiging diktador ng kanyang ama,
Bagamat ko ako talagang bilib ako dyan sa Marcos Sr. Pero yung pagiging diktador, parang napatutunayan ngayon na talagang, di ba? Ayan ang linaw naman Talaga nakita naman natin. Sobrang linaw na. Kapag yung disorder na ganyan, bahagi yan ng pagiging diktador. Na nagtatanong, na may programa, komentaryo, di ba? Kaya mabigat yan, kaya mahirap yan. Kaya sabi ko nga, sobrang napakabigat yan para kay BBM. Kaya sana wag mangyari yung sitwasyon na matulad sa kanyang ama, yung history na, di ba? Nagalit ang buong sambayanan. Sana walang mangyaring ganun Hindi natin gusto na yun Kasi ang naghihirap yung mamamayan, yung ating bansa sa sobrang kahirapan. Sana walang mangyaring ganun. Kaya sana sa aking pananaw pero hindi mo maiiwasan yung mga tao na makapagsimpatiya doon sa SMNI. Kaya sana maging mapayapa tayo at sana makita ng administrasyon na to, yung BBM, na magiging bahagi, baka maging sanhi yun o maging mitsa yun Kaya sana naman, wag sanang mangyari. Nagtatanong lang po kami. Okay? Salamat po. At yun namang isa na tatalakayan natin tungkol sa People Initiative ng Congress na idinideny nga ni Tamba Loslos, na hindi daw siya yung pasimuno. At nangyari, nagkaroon siya ng tinatawag na statement o nagbigay siya ng pahayag at sinagot niya yung pahayag ni Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? May ganong sitwasyon, nagkakaroon ng kasagutan, nagkasagutan sila doon sa isang parte na yung tungkol sa People Initiative. Pero lagi mo 'di ba hindi naman talaga totally si Senator Bato de la Rosa yung nagpahayag ng unang-una pa niyan Hindi naman yan Inililihis lang ni Tamba Ang totoo, hindi naman talaga si Juan. Ang unang-unang bumati ko sa kanya at nagbigay ng reaksyon na talagang mabigat, yung kanyang pinsan na senador, na si Amy Marcos, na halos batikusin siya, na isa sa mga naging pasimuno at nakita niya, mayroon pa nga statement ng ating senadora Amy Marcos na maging yung mga abogado ng opisina ni Tamba, yung mga staff doon, may mga text messages kay Senator Amy Marcos regarding doon kung sino ang nagpasimuno ng People Initiative. Na alam talagang nagbigay sa kanya ng talagang nagmumula sa opisina ni Tamba. Kuha naman yan nalabas sa news yan Tapos idinideny niya. 'Di ba? Parang hugas kamay. Tapos bibirhay niya si Senator Bato, 'di ba? Parang inililihis niya 'yon Nililihis niya yung parting usapin na 'yon. Parang i-divert yun papunta kay Bato. Pero ang totoo, hindi naman talaga si Senator Bato de la Rosa ang unang bumatikos dyan. Ang nagsalita na may ganitong nangyayari na suhulan tungkol sa People Initiative. Hindi siya. Ang unang-unang bumatikos kay Tamba Loslos, si Senator Amy Marcos. Ang totoo nga, sabi nga, di ba, sa interview ng online seminar ng laban ng bayan na sila Celis at saka nila Dr. Lorraine, di ba? Na-interview nila si Amy Marcos, di ba? Senator Amy Marcos. At alam niya naman daw talaga na may tampo sa kanya yan, yung pinsan niya. Talagang halos nga daw sabi niya, alam ko naman yung aming pinaglakihan, talagang magkakasama kami niya. Pero bagay, mahal naman ako niya. O kaya, hindi naman, kaya lang talaga may tampo lang sa akin yan. Tapos yun nga, bakit daw, sabi nga, di ba, interview kay Senator Amy Marcos na bakit kumakampi pa sa mga Duterte, di ba? Ay, di ba, napanood nyo naman yan na bakit daw Duterte pa si Amy Marcos kumpara sa Marcos. Parang kay Duterte pa siya kumakampi sa mga Duterte, kay Sara, kay Tatay Digong. Sabi naman, di ba, ni Amy Marcos, bakit? Sabi niya, hello, hindi ka naman Marcos masakit yon. Pero bakit idinadivert niya kay Juan, di ba? Yung sinasagot niya si Senator Bato de la Rosa regarding sa mga statement ni, di ba, Senator de la Rosa. Bakit hindi niya tumbukin si Amy Marcos? Di ba? Dahil iyan yung unang-una naglabas ng mabigat na statement laban sa kanya. Ba't hindi niya madirekta na tumbukin yung pinsan niya si Amy Marcos? Di ba? Di ba? Linaw, di ba? Bakit? Maraming alam kasi si Senator Amy Marcos tungkol sa kanya, di ba? Iniiwasan niya yung confrontation, yung magsagutan sila sa ganong sitwasyon. Bakit? Palaban yan si Senator Amy Marcos Kaya hindi siya kukuha dyan. Imagine mo,
ni real talk siya. Hindi ka naman Marcos eh. Hello, di ba? Ang sakit nun, di ba? Oh. Kaya sabi ko nga, yung mga bagay na yan, di ba? Yung hugas kamay, na kung hindi daw siya yung pasimuno. Hello. Grabe naman kung hindi ka pasimuno ng People Initiative, di ba? Ano kami, di ba? Lahat ng bagay na nangyayari sa Congress, alam mo yan. Hindi pa yan nasisimula, nakakalendar na yan, alam mo yan at alam mo yan. Tapos sasabihin mo, hindi direktamente ikaw nagpasimuno. May mga nag-message na kay Senator Amy Marcos regarding dyan, yung abogado mo, mga staff mo dyan. Sabi nga di ba? Fact na fact di ba? Yung talagang yung nagbigay sa kanya, nagmumula sa opisina. Tapos i-deny mo na hindi ikaw yung pasimuno. Ano ba 'yan? Grabe. Ito yung masasabi ko mga kapatid, diba? Mga kapatid. Ito mga bagay na 'to, na yung ganitong klaseng leader na speaker natin na si Tambaloslos. Ito yung makikita natin, sobrang kapal ng mukha, sobra. Huling-huli na alam naman ng mga taong bayan kung saan nagsimula o sino nagpasimuno, itatanggi pa, di ba? I-deny pa, di ba? Sobrang kapal talaga ng mukha nito ni Tambaloslos, sobra. Kaya tingnan natin, maging kung tayo, mapanuri tayo mga kapatid. Tingnan natin yung totoong leader talaga. Tingnan natin kung sino may kapakanan sa mga mamamayang Pilipino. Makikita mo naman yung linyahan ng mga salita eh. Kung binobola ka lang o nagdisinungaling, di ba? Kitang-kita naman kung sino nagpasimuna ng ganyang sitwasyon. May inirelease na sa bawat distrito, di ba? Na allocation, di ba? Tapos may 2 million, may 20 million, sabi ni Senator Amy Marcos, di ba? Tapos i-deny niya pa. Tingnan mo, ganyang klase yung leader na talagang trapon-trapo. Grabe yan di ba? Trapon-trapo, maging mapagmatsyag tayo mga kapatid. Diyan yung makikita. Kaya yung pangarap niya na maging, di ba? Maging presidente o maging prime minister, labo na yon. Kaya please, magiging maingat tayo. God bless sa lahat at sana nabigyan ko ng counting abot ng aking makakaya. Sana mag-ingat tayo lagi. Maging mapagmatsyag tayo sa ating paligid, sa ating pamalang ito, na maging maayos sana lahat ang kanilang panunungkulan at ipakita natin kung sino talaga yung mga nagnanakaw. Huwag tayong matakot sa isang parte dahil bakit? Karapatan natin bilang mamamayan na magsalita, magtanong. Ibig ba sabihin pag nagsalita tayo o pag nagtanong tayo, di ba? Kaya sana naman huwag tayong matakot, huwag tayong pikit mata na lang o bingi-bingihan na lang tayo sa nangyayari sa atin. Kung may matatanong, may kukontribute ka, mag-contribute ka. Okay, God bless po at salamat.